Ang 2016 sana ang taon ng pagkorona sa Brazil bilang isang pangunahing ekonomikong superpower. Ang mga industriya ng bansa ay lumalago sa isa sa pinakamabilis na antas sa buong mundo at nalampasan na nito ang India at Italia. At papalapit na rin sa Pransya at UK. Mula sa purong ekonomikong output, pataas din ang inaasahang buhay, access sa healthcare at edukasyon, karaniwang kita, kumpiyansa ng mamumuhunan, politikal na katatagan, pandaigdigang impluensya, panlipunang pag-angat at halaga ng pera. Higit pa sa tagumpay nito sa loob ng bansa, nangangako itong maging pangunahing sentro sa rehiyon na maaaring mag-angat sa natitirang bahagi ng Timog Amerika sa pamamagitan ng pagpapakita ng malaking lokal na pamilihan ng mga mamimili at kasosyo sa kalakalan. Pero pagsapit ng 2016, nawala na iyon. Ang Olympic Games, na sanay naging paraan para ipakita sa mundo ang kwento ng tagumpay ng Brazil, ay nauwi sa isang pandaigdigang kahihiyan. Bahagya lang natapos ang mga pasilidad sa oras, maraming basura sa arena, at dahil sa sobrang gastos ng games, nalugi ang lungsod. Nagwelga pa ang mga pampublikong lingkod dahil hindi sila binayaran. Ngayon, problema na mismo ang ekonomikong dinamika ng Olympics. Ginagamit ng mga bansa, diktatorial man o hindi, ang paraan na ito para ipakita ang pinakamagandang imahe nila sa mundo. Kung ito na ang pinakamahusay na kaya ng Brazil, ipinapakita nito ang mga pangunahing hamon ng bansa na hindi pa rin bumubuti mula noong rurok nito. Halos kalahati ng GDP ang nawala at nagdudulot ito ng konkretong epekto sa lahat ng iba pang pag-unlad na nagawa ng bansa mula noong taong 2000. Ngayon, lubog na sa korupsyon, eskandalo, at pampulitikang kaguluhan ang bansa. Kaya lalong nahihirapan itong muling magtagumpay. Paano naging isa ang Brazil sa pinakamabilis umunlad na ekonomiya sa mundo? At bakit ito biglang bumagsak? May pag-asa pa kayang muling maramnasan na bansa ang tagumpay ng unang bahagi ng dekada 2000? Sa simula ng dekada 90, hinarap ng Brazil ang matinding problema ng hyperinflation na umabot ng 56% noong Enero pa lang, 73% noong Pebrero at 84% noong Marso. Noong unang taong iyon, dahil sa presyon at kakulangan sa oras, napilitan ang pamahalaan ng Brazil gumawa ng matinding hakbang, pag-freeze ng mga presyo, pagbubukas ng pamumuhunan at kalakalan, at sa huli ay pagpapasya na ipribado ang ilang industriya na naging sobrang hindi epesyente. Kaya't nabigyan sila ng pagkakataon na hikayatin ang pagiging produktibo. Mahalagang hakbang ng parlamento ng Brazil ang pagbabawal sa indexation, kung saan automatikong tumataas ang sahod kasabay ng implasyon. Medyo mahirap ito para sa manggagawa, pero napipigilan nito ang wage price spiral. Yung pagtaas ng sahod na nagiging dahilan para tumaas din ang presyo ng mga negosyo. Ang implasyon ay ang pagtaas ng presyo, kaya tumataas din ang sahod, na nagdudulot ng paulit-ulit na pagtaas ng sahod at presyo. Mahalaga tandaan na bawat ekonomiya nagtataas ng sahod kontra implasyon, kaya posibleng magka-wage price spiral. Kahit walang indexation, hindi ito ang problema. Kapag ang sistemang gaya ng indexation ng Brazil ay automatikong nagpapabilis ng matitinding pagbabago, nagiging mas mabilis at mahirap kontrolin ang proseso. Kaya pagkatapos gawin ang mga pagbabagong ito, lumipat ang Brazil sa isa pang yugto na tinatawag na Plano Real, kung saan inangkla nila ang ekonomiya sa isang hiwalay at natatanging unit of account para ipakita ang mga relatibong presyo na wala ang gamit ng pera bilang currency dahil sa sobrang bilis ng pagtaas ng presyo. Noong 1974 matapos ang serye ng pagkalugi dahil sa inflation, ipinakilala ng pamahalaan ng Brazil ang bagong pera, ang real. Hindi ito ang unang beses na pinalitan ang pera sa ganitong paraan mula nang makamit ng bansa ang kalayaan. Karaniwan ang hyperinflation sa Brazil hanggang sa puntong ito. Kung ipagpapalit ang kasalukuyang pera sa mga naunang pera, katumbas ito ng 2.75 kwintilyon ng orihinal na real ng bansa. Kaya, kailangan ng bansa ng higit pa sa mga bagong papel para kumbinsihin ang mga kalahok sa ekonomiya na ngayon ay iba na. Sa kabutihang palad, napakalaki ng Brazil na may higit 8.5 milyong kilometro kwadrado ng lupa at maraming yaman sa lawak na iyon. Hindi rin nakakasama na ang kanilang lakas paggawa ay umaabot sa napakalaking 100 at 8.4 na milyon. Halos lahat sa kanila ay napakamurang mga manggagawa, kaya't madali para sa bansa ang mag-export at magkaroon ng murang lakas paggawa para iproseso ang mga iyon. Ngayon, syempre, ang Brazil ay isang ekonomiyang nakatuon sa pag-export simula pa lang. Pero nakaranas ito ng malaking pag-angat simula noong taong 2000.
Dahil sa bago at mas matatag nitong pera, mas produktibo ang mga pribadong industriya at mataas ang demand sa likas na yaman dahil sa industrialisasyon ng China. Bago ito, sunod-sunod na krisis ang naranasan ng Brazil dahil sa palagiang kaguluhan sa politika, korupsyon at maling pamamahala ng pondo, hindi umunlad ang ekonomiya. Ngunit dahil sa mabilis na pagtaas ng export, nagmukha itong maunlad sa isang dekada. Gayon din, habang abala ang mga pangunahing bansa sa pagharap sa Global Financial Crisis o GFC noong 2007-2008 at epekto ng hindi reguladong institusyong pinansyal, nagawang protektahan ng Brazil ang sarili nito matapos ang unang dagok sa pamamagitan ng pag-asa sa export ng mga hilaw na materyales, lalo na sa China, na noon ay naglunsad ng napakalaking economic stimulus plan na nagkakahalaga ng $586 na bilyong dolyar ng US. Ang perang iyon ay ginamit upang ponduhan ang malawakang pagpapatayo para matulungan ang China na makaalis sa krisis. Ibig sabihin, kailangan nito ng hilaw na materyales mula sa Canada, Australia at Brazil, na lahat ay hindi gaanong naapektuhan ng GFC. Nakabuti rin na simple pa noon ang sektor ng pananalapi ng Brazil dahil bagong rebuild lang ito matapos ang hyperinflation crisis noong unang bahagi ng dekada 2000. Naiwasan nito ang epekto ng advanced financial instruments na nagdulot ng pagbagsak ng sektor ng pananalapi sa USA at Europa. Sa katunayan, bumaba lang ng 2.7% ang GDP nito noong huling quarter ng 2008 at pagkatapos ay bumaba ng 0.7% noong unang quarter ng 2009. Mula noon, mabilis na bumalik ang ekonomiya sa malakas na paglago. Nagkataon lang, 2 taon bago ang GFC, natapos ng Brazil ang pagputol sa bahagi ng Amazon rainforest na kasing laki ng California para sa likas na yaman. Kontrobersyal at patuloy ang paraang ito ng pagkuha. Ngunit nagdulot ito ng mas mataas na kita sa mga lugar na ito. Mayroong tunay na kasaganaan ng mahahalagang materyales, kabilang ang iron ore, bauxite, manganese at ginto, hindi pa kasama ang mismong kahoy, na isa ring mahalagang export. Natuklasan din nito ang tinatawag na Tupi oil field, ang pinakamalaking bagong tuklas na pinagkukunan ng hydrocarbon sa kanlurang hemispero. Ang natuklasang ito ay naglalaman ng 8 bilyong maaaring makuhang bariles ng langis. Sa madaling salita, ito ang natuklasan na nagbigay daan sa Brazil na umangat mula sa pagiging kilalang rehiyonal na puwersa tungo sa pagiging isang ganap na makapangyarihang bansa, kahit pa may kasamang mga kaguluhang pampulitika na karaniwang kaakibat nito. Mapapatanong tayo kung nakalabas na ba ang Brazil sa pinakamalaking krisis pang ekonomiya nitong mga dekada, kahit nasagana ito sa likas na yaman, sa dagat man o sa lupa. Ano ang sanhi ng pagbagsak? Sa totoo lang, kahit anong iwas nila, dito na pumapasok ang politika at hindi maganda ang kalalabasan. Sa huli, nauuwi ito sa madilim na bahagi ng pamamahala sa rehiyon. Ang Brazil ay binubuo ng 26 na federatibong unit na may 26 na estado at isang federal district. Ang 26 na estado ay matatagpuan sa tinatawag na 5 rehiyon: Hilaga, Hilagang Silangan, Gitna, Kanluran, Timog Silangan at Timog. Maaaring hindi na kailangan pang sabihin, pero kapag ang isang rehiyonal na bansa ay nagkakaisa at nagtutulungan para sa kabutihan ng lahat, kadalasan ang mga halal na opisyal ay kumikilos para sa interes ng publiko. Ang pamamahala sa rehiyon ay maaaring maging isang magandang bagay. Halimbawa, ang US ay may maraming likas na pagkakaiba-iba at mga reserbang sistema sa pamamahala at patakarang pang-ekonomiya sa pagitan ng mga estado nito. Para hindi masira ng maling ideya ang sistema, dapat gumana ng maayos ang lahat ayon sa plano. Gayunpaman, kung masira ang kooperasyong ito at may posibilidad ng madaling kita na may kinalaman sa mga likas na yaman, aba, nabubuhay ka na ngayon sa isang sistemang nagsisilbi sa sarili. Tulad ng sa Brazil, lahat ng ito ay umabot sa sukdulan noong 2014 nang ang isang napakaliit na investigasyon tungkol sa money laundering sa isang lokal na car wash ay lumaki at naging tinatawag ng ilan na pinakamalaking iskandalo sa politika sa kanluran. Sa makabagong kasaysayan, nagsimula ito sa pag-aresto kay Nestor Severo, dating ehekutibo ng Petrobras, isang malaking kumpanya ng langis, nais makipagtulungan ng maraming dayuhang mamumuhunan noong unang bahagi ng dekada 2000. Simple lang ang maliit na pag-arestong ito. May mga palagay ang magkabilang panig, kung saan inaasahan ni Severo na malaya na siya pagsapit ng umaga, at ang nag-aresto naman ay iniisip na maaaring makasuhan si Severo
ngunit sa huli ay makakalusot din siya sa pamamagitan ng pera. Ngunit may nangyaring di inaasahan ni Severo nang nag-aresto o ng sambayan ng Brazilian. Lumabas ang ebidensya at nalaman na kasali pala si Severo sa malaking network ng korupsyon sa Brazil. Sinira ng federal na investigasyong akmang tinawag na Operation Car Wash ang tiwala ng publiko matapos kasuhan ng pandarambong ang 12 dosenang matataas na politiko. Malaking kahihiyan ito dahil ang Petrobras ay dating pinakamalaking kumpanya at simbolo ng ekonomikong nasyonalismo ng bansa. Pagsapit ng Hunyo ng 2015, isang malaking modus ng panlilinlang sa Petrobras, kaugnay ng mga kontrata para sa pagdevelop ng tinatawag na pre-salt oil reserves na natuklasan sa dagat noong 2007 ay napansin na ng mga investigador. Ayon sa mga ulat, iniimbestigahan din ng mga federal na piskal ang sektor ng kuryente, mga pensyon ng empleyado, mga kumpanyang pag-aari ng Estado at National Bank of Economic and Social Development. Nadagdagan pa ito ng investigasyong sinimulan noong 2005 ng pampublikong ministeryo, federal na pulisya at Brazilian Court of Audit. Ang kaso ng cash for votes ay kinasangkutan ng humigit kumulang $43 milyong ng US na kinurakot mula sa bulsa ng mga nagbabayad ng buwis at sa karagdagang investigasyon na pag-alaman na napakaraming pera pa ang ninakaw. Ang pagkawala ng tiwala sa Petrobras lamang ay naging dahilan ng pagbaba ng GDP ng Brazil ng 0.75% noong 2015. Tinatayang $2.1 bilyong ang di umano'y muling ipinamahagi sa ganitong paraan para sa pansariling kapakinabangan ng mga nagpapatakbo ng eskema at para punduhan ang kampanya ng 12 dosenang mga politiko. Ang dating direktor ng pagpipino at supply ng kumpanya ay umamin na tumanggap siya ng suhol at pumayag na ibalik ang $23 milyong. Ang patuloy na panunood ng sunod-sunod na kaso ng korupsyon araw-araw ay hindi lamang nagpahina sa katatagan ng bansa, kundi pati na rin sa tiwala ng ibang bansa na mamuhunan at magnegosyo dito. Lalong bumagal ang bansa nang sumabay ang problemang ito sa pagbagsak ng presyo ng mga komodidad. Ipinakita nitong umaasa lang ang bansa sa pag-export ng hilaw na materyales sa umuunlad na ekonomiya. Sa Asia, mas naapektuhan ang Brazil ng pagbagsak ng presyo ng mga komodidad dahil sa posisyon nito sa mundo, kumpara sa Canada, Australia, at Russia. Walang direktang rutang pandagat ang Brazil papuntang Asia na hindi dadaan sa Drake Passage, ang pinakamabagsik at pinakamapanganib na ruta sa mundo. O kaya'y dumaan sa Panama Canal na sobrang mahal dahil sa malaking taas ng singil ng awtoridad, kahit bago pa ang krisis sa tubig. Noong mataas ang presyo at maganda ang kita, hindi problema ang dagdag gastos. Pero nang bumaba ang presyo, unang itinigil ang pag-aangkat ng mga yaman ng Brazil. Hindi pa nito nababanggit ang isa pang malaking issue. Malawak ang lupa at yaman ng Brazil, pero may kaakibat itong gastos. Mas madali at mura mag-transport ng hilaw na materyales sa disyerto o tundra gaya ng Australia, Canada at Russia, ngunit mas mahirap sa makakapal na kagubatan. Halos imposibleng lutasin ang problemang ito. Maraming pamahalaan ang nagtangkang dagdagan ang pagtotroso, ngunit may kaakibat pa ring gastos. Isinasaalang-alang na ang anumang pagsisikap na palawakin ang mga lugar sa Amazon ay kadalasang tinutuligsa ng buong mundo. Pinatigil ng European Union ang kalakalan nang subukan ng Brazil na maghawan ng daan, kaya naghahanap sila ng alternatibo. Isang halimbawa ng ganitong alternatibo ay ang tugon ng gobyerno sa pamamagitan ng pagbawas ng interest rates at pagtaas ng paggastos. Nakaraniwang sagot para pasiglahin ang bumabagal na ekonomiya. Gumagana lang ito kung ang problema ay kumpiyansa ng mamimili. Hindi nito naaayos ang pangunahing issue kung paano kumikita ang ekonomiya. Dahil dito, bumagsak ang ibang industriya sa Brazil at lumabas ang pera sa bansa. Kapag umaalis ang pera sa bansa, kadalasan sumasama rin ang mga bihasang empleyado. Tinatawag itong Brazilian diaspora. Ngunit nauuwi ito sa brain drain ayon sa media ng Brazil. Ang edukasyon at pamumuhunan sa agham at pananaliksik ay naging hadlang sa trabaho ng mga lubos na kwalipikadong propesyonal sa bansa. Dahil sa kakulangan ng mga mapagkukunan, ang mga nangungunang mananaliksik ay naghahanap ng mas magagandang oportunidad sa ibang bansa. Maraming imigrante ang pumupunta sa US, pero ang China ang nangunguna sa pagbibigay ng work, study, at business visa sa mga Brazilian. Ayon sa datos ng Fragment, tumaas ng 321% ang bilang ng mga Brazilian na lumilipat sa China. Tumaas din ng 175% ang interes sa bansang Paraguay dahil sa mga kompetitibong programa sa universidad at bukod pa sa ang mga insentibo para sa mga kumpanya at pagbawas ng buwis. Sa ngayon, kakaunti lang ang magagawa ng Brazil para mapanatili ang kanilang pinakamagagaling na kasalukuyan at potensyal na mga tagapaglutas ng problema, maliban sa subukang makipagsabayan sa parehong laro.
Isang laro na hindi pumapabor sa kanila. Mas mababang buwis at pagtaas ng paggastos ang nagpalaki sa utang ng bansa at nagbaba sa halaga ng real. Kaya mas mahirap bayaran ang utang gamit ang buwis. Ayon sa Treasury, nagtala ng mas malaki kaysa inaasah ang primary budget deficit ng sentral na pamahalaan ng Brazil noong Mayo dahil sa pagtaas ng pension benefits. Tumaas din ang paggastos ng gobyerno ng 14% sa tunay na halaga kumpara noong nakaraang taon, na pinangunahan ng pagtaas ng mga benepisyo sa pensyon kumpara sa 9% pagtaas sa netong kita. Ang negatibong paglago, mataas na gastusin, pagtaas ng presyo, pagbaba ng pera, at mababang koleksyon ng buwis ay delikadong kombinasyon, lalo na kumpara sa kalagayan ng bansa, wala pang isang dekada na ang nakalipas. Ang Rio Olympics ay isang perpektong halimbawa dito. Kahit na mukhang maganda ang kasiyahan para sa Rio at sa buong Brazil sa ngayon. Malaking balita sa media ang pagkalat ng larawan ng maganda ang event venue at mga squatter sa paligid. Lumabas din ang ulat kung paano nila nilikha ang espasyo, ngunit hindi ito nakatulong sa sitwasyon. Habang idinodokumento ng mga mamamahayag kung paano pinaalis ang mga mahihirap na pamilya sa kanilang mga tahanan na kalaunan ay giniba. Para sa iba't ibang kompetisyon, syempre, ito ay sumasalamin sa patuloy na krisis na kinakaharap ng Brazil. Ang mahirap na kalagayan ng pamumuhay ay nagpapahina sa katatagan ng politika, na marahil ay pinakamalinaw na ipinakita ng mararahas na eksena sa Brasilia matapos ang huling eleksyon at mga patuloy na iskandalo ng korupsyon. Dahil dito, umaalis ang mamumuhunan at profesional. Humihina ang export, bumabagsak ang industriya, at dumarami ang galit na mamamayan. May pag-asa pa ba talaga ang bansang Brazil na muling maranasan ang tagumpay noong unang bahagi ng dekada 2000? Sa madaling salita, oo, posible pa talaga. Ngayon, syempre, walang sino man ang makakapagsabi ng hinaharap, lalo na ang mga ekonomista. Pero kahit na unti-unti nang nawawala ang lahat ng magagarbong aspeto ng unang pag-usbong, nananatili pa rin ang kasaganaan ng likas na yaman sa Brazil na nangangahulugang ang larangan ng pag-export. Kahit na may mga problema ngayon, ay maaaring makabawi sa mga susunod na dekada. Sumali rin ito sa BRICS, isang intergovernmental na organisasyon ng Brazil, Russia, India, China, Timog Africa, Iran, Ehipto, Ethiopia, at United Arab Emirates. Maaaring mukhang isang hindi maganda at nakabubukod na desisyon ito mula sa ilang pananaw. Ngunit maaari rin nitong gawing mas pinipiling katuwang sa kalakalan ang Brazil ng China, na siya pa ring pinakamalaking customer nito hanggang ngayon. Gayunpaman, mula sa pananaw ng ekonomiya, ang pag-iwas sa komprontasyon at ang pagtataguyod ng mutual na inis sa pagitan ng mga karibal ay teoretikal na ginagawang isang mahusay na hakbang ang BRICS. Kung magagawa ito ng tama, ang international na pressure upang kontrahin ang BRICS ay maaring magdulot din ng paborableng kalakalan sa pagitan ng Brazil at USA, na malamang ay ayaw magkaroon ng mga kilalang karibal na maaring magbanta sa US dollar. Ang bansa ay mas malapit din sa Brazil sa heograpiya at nangangailangan din ito ng maraming hilaw na materyales para maisakatuparan ang malalaking proyektong pang-infrastruktura na nakaplano nitong itayo para sa muling pagbangon. Mas maganda, bumabalik na ang paglago matapos ang pandemya. At kahit mabagal, ayos lang dahil hindi laging sustainable ang mabilis na paglago ng ekonomiya. Mas maganda ang mabagal pero matatag na pag-unlad ng ekonomiya kaysa biglaang pagtaas at pagbagsak. Kaya naman, bugbog at sugatan ang Brazil dahil sa mga dekada ng panlilinlang sa politika at maling pamamahala. Isa itong bansa na, sa kabila ng saganang yaman, ay nahirapang gamitin ang kapangyarihang ito sa mahabang panahon. At ito rin ay isang lupain na nawalan ng tiwala ang marami sa mga mamamayan nito na nag-iisip ng manirahan sa ibang lugar. Mabilis magbago ang politika ayon sa interes ng publiko. Ang masikap na pagtatrabaho upang maibalik ang katatagan at tiwala ay malaki ang magagawa upang maabot ng bansa ang tunay na potensyal nito. Kung isasagawa ng maingat, ang estratehiya ng BRICS maaaring muling buhayin ang mga export at sa katunayan ay bumabalik na ito ng mas malakas kaysa dati. Tungkol sa brain drain, pinag-uusapan ng lahat ang pagnanais na manirahan sa ibang lugar. Pero walang katulad ang sariling bayan na may malaking ambag sa mga hakbang pangkaligtasan, infrastruktura, pabahay at iba pa.